Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ng Peanut Gallery Media Network. Sabi nila, breaking news. A reliable source has told PGMN that Vice President Inday Sara Duterte will be filing a perjury complaint today, March 4, versus Ramil Madriaga at the Office of City Prosecutor of Taguig. Ito na, romesback na po ang ating butihing BP Sara. Itong mga dito. Sabi, additional comments. Sabi ni Peanut Gallery, the Vice President will be accompanied by her supporting witnesses and her counsel, Attorney Paulo Panelo. Dagdag pa. Ano pa? So, many of you have jokingly have asked for it in our comments. And we decided to take it seriously. PGMN Peanut Butter officially drops, turning one of the network's longest running episode. Apa? Ruben Olarbe, now it's time for the Eagle to counter-attack. Dapat lang. Counter-attack na ito. Eagles counter-attack. Inday doing an Elizabeth Harmon, chess master. Ano pa? Dumadami na rin ang kakampi niya sa Kongreso. May boses na siya, marami na nagpaparamdam. Less than 2 years na lang. Filing ng takbuhan na naman. Jane Galman, I was expecting the same move from the names mentioned in the ex-Marines affidavit. Kung totoong hindi talaga sila tumanggap ng maleta sa pera, pero mukhang ayaw nila umabot sa korte. Ayaw pa imbestigan kahit sa Senate Blue Ribbon Committee. Okay. So, ako from the very start, naniniwala ko na hindi totoo ang mga paratang ni Ramil Madriaga. So, si BP Sara naman, siguro, sige na lang, sabayan mo na yun, Madriaga na yan. But then, ngayon, isip niya, it's time to counter-attack. Kasi nga, gagamitin itong mga kongresista na atat ma-impeach si BP Sara. Lalo na si Congressman Terry Ridon, sabi, dapat maproteksyonan daw. Pangalagaan ang kaligtasan ni Ramil Madriaga dahil very credible daw siya. Mas credible pa si Ramil Madriaga kaysa yung mga ex-Marines. So gagamitin nila si Ramil Madriaga testigo laban kay BP Sara sa impeachment case. Wow naman. Ito, counter-attack. Kaso. Hindi pa naman kaso. Complaints. Siguro, kailan ba lumabas ang Madriaga affidavit or testimony? November last year? Baka pinaghandaan pa ng gusto. Baka noon pa decide na ang legal team ni BP Sara na what's this? Sampa ng kaso. Kailan hinanda ng maigi. Ngayon, kompleto na siya ng mga witnesses, supporting documents. Sampa. And to me, this is a wise move. Kabahan na sila ngayon. Nako, it's time na sisirain din niya ang kredibilidad ni Ramil Madriaga. Birin nyo yan. Nasintensyahan na ng korte, convicted na ng kidnap for ransom. Lower court, RTC, convicted siya. Inapheld ng Court of Appeals. Maswerte lang siya pagdating sa Supreme Court. Inakwit. Siguro may mga technicalities. Kaya lang, instead na magbago, paglabas niya sa kulungan, inuulit na naman niya. The same gawain, kidnap for ransom, hanggang nahuli siya ng PNP noong 2023 ba yun? Pinagmalaki ni General Acordano na we have busted the largest kidnap for ransom group in the Philippines. Ramil Madriaga. Yan ngayon ang nag-aakusa kay BP Sara. Yan ngayon ang mas credible kaysa yung ex-Marines. Nang dahil lang sa dishonorable discharge sila. Karamihan sa kanila, awol. Hindi naman, kung awol ka, talagang wala ka ng dangal. Hindi Naranasan ko yan. Marami kaming sundalo hindi na umalis sa serbisyo dahil nag-awol. Anong dahilan? Bakit mag-awol ang sundalo kung problemado sa pamilya? So it does not erase yung credibility nila. The fact na nagtrabaho sila kay Saldico o walang trabaho,
Saldico, nangangailangan ng mga astig na security personnel. O di yung mga dating Marines, kinuha niya. Kung hindi sila mapagkatiwalaan, bakit kunin sila ni Saldico? O yun, nagtrabaho kay Saldico ng may ilang taon. Personal experience nila sa pagdi-deliver ng mali-maleta. Tapos ngayon, zero credibility. O, ngayon, yung mga inakusahan, bakit hindi pa kayo magsampa ng reklamo laban sa 18 ex-Marines at kay Atty. Baligon? Wala eh. Si ano lang, dalawa lang ang klaro na nagsabi magsampa ng kaso, si Trillanes lang at saka si General Anyo. Sana tutuhanin nila yung dalawa. How about the rest? Soto, biyawin lang dignified. Tapos wala nang ginawa. Hindi ko papatulan yan, sabi ni Tulfo, Erwin Tulfo. Mga kongresista din, wala, puros wala. Oh, kung talagang wala, the best evidence na malinis ang konsensya, sampahan nyo na ng kaso ang 18 ex-Marines para magkaalaman na, maglatagan na ng ebidensya sa korte. Hinahamon kayo ni ex-congressman Mike Defensor. Sige na, sampa na kayo. Nakahanda si Atty. Baligon. Sampa. O, bakit ayaw nyo magsampa? So, good luck po, BP Inday Sara. Sige, counter-attack kayo. Sampahan nyo ng kaso ang mga taong sumisira sa inyong reputasyon.